Tips para hindi mabilis mag-init ang ulo, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bilang isang nanay, mabilis bang uminit ang ulo mo? Palasigaw ka na ba nitong mga nakaraang araw na marahil ay dala na rin ng init ng panahon? Tandaan, ang pagkaramdam ng inis ay normal lamang. Ngunit alam mo ba na ang pagkakaroon ng mainitin na ulo at pagiging bugnutin ay walang mabuting maidudulot? Kaya naman, ayon sa Healthline, iwasan ang pagiging maramdamin. Maiiwasan ang pag-init ng ulo kung hindi pe-personalin ang mga bagay na naririnig mula sa ibang tao. Pakalmahin na muna ang sarili at humanap ng mga bagay na maaari mong pagkabalahan. Bukod pa riyan, isa pang dahilan ng pag-init ng ating ulo ay ang pagkadismaya sa mga bagay na hindi nangyari o hindi natin nagustuhan. Kaya naman, kung maaari ay iwasang umasa sa mga pangyayaring walang kasiguraduhan. At panghuli, ang labis na pagkapagod bilang nanay na punong abala sa lahat halos ng bagay ay nagdudulot din ng init ng ulo. Kung kaya tandaan, huwag kalimutang magpahinga, matulog ng sapat, kumain at maglaan ng tamang oras para sa pamilya at sa sarili. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pilipinas ang ating oras, 11:38. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH. Ang galing mo, Doc. Kasama si Dr. Ruby Roses. DZRH. Ang galing mo, Doc. 11:38 na po, nagbabalik po tayo sa Ang Galing Mo Doc live dito po sa DZRH Radio at DZRH News Television. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong, sitting in po muna para po kay Dr. Ruby Ruth Roses. Hi Doc Ruby, saan ka man naroroon? Don't forget, pasalubong. Next. Alright, ang ating topic po ay HIV in the Young, a growing epidemic. Dumadami po talaga ang bilang ng mga may HIV, lalong-lalo na sa mga kabataan. And don't forget, on December 1st, ang World AIDS Day. Kasama rin po natin ang ating eksperto na si Dr. Yen Reyes para pag-usapan po ang HIV sa mga kabataan. Doc Yen, nakalimutan ko palang tanungin. Ano po ba, Doc Yen, yung mga usual symptoms ng isang pasyente na may HIV? Depende po sa clinical stage. At tayo po ay magpapasintabi na po sa mga kumakain kasi medyo malapit na mag-lunch time at yung mga medyo mahina yung sikmura. Sa mga papakita nating mga photos maya-maya. Doc Yen? So usually kasi pag stage 1 pa lang siya, usually wala pang symptoms yan. Minsan ang iba nagsa-start sila ng low grade fever, ganon. Pero yung mga stage 1, usually mga wala pang symptoms, mga may kukulani pa lang yung iba. Tapos pag mga stage 2, yun na yung lumalaki na yung atay, yung liver nila at saka yung spleen, yun lumalaki na sila. Tapos yung iba, yung stage 2 din yung mga fungal infections, yung sa skin nila. May mga actually
may recent patient ako, 5 years old na recurrent fungal infection. Actually, palipat-lipat siya ng doctor. Tapos nung ko, recurrent fungal infection. Tapos tapos nung chinek ko, positive. Oo. So mga stage 2 na yon. Okay. Recurrent fungal infection. Tapos yung parotype. Tapos yung mga stage 3, pag mga pabalik-balik ng pulmonary tuberculosis. Yung stage 3, ito din actually yung entry level halos ng mga Pilipino. Kasi nga ang daming may tuberculosis na adult. Okay. Tapos ang daming may tuberculosis na tapos yung tuberculosis nila, yung pabalik-balik, yung tinitreat na ng 6 months, tapos umulit na naman, yun, stage 3 na yun. Yung mga stage 4, yung mga sobrang na silang payat, tapos yung ayaw nang kumain kasi yung mga may oral thrush na yung nila, yung mouth nila, ayaw nang kumain, wala nang gana, tapos ayun, sobrang silang payat, especially pag hindi nagagamot, yun, parang emaciated niya, stage 4 na yun. Pag mga ganun, ang hirap-hirap na nilang gamutin. Okay. And then, syempre, pag ganyan, kumbaga, hindi na pwede, no turning back na. Kailangan ipag-pray na lang natin sila, Doc, yan, unfortunately. Pero, Doc, may nabanggit ka na pagka nakaka-catch natin early, ay mayroon chance talaga to have a normal life pa rin. So, let's talk about treatment. Treatment for mga adults po ba and mga children, is it different? Actually, may mga almost the same na treatment. Kasi nga, actually, sila yung medyo complicated na treatment. Kasi yung antiretroviral therapy, ART, hindi siya nabibili sa regular na drugstore. Wala siya sa Mercury, wala siya sa Watson. Yes. Nabibili nila siya talaga sa mga hub. HIV treatment hub. So, pwede sa San Lazaro or sa SACL or any other sa PGH or any other hospital. So, yung depende yon sa meron pa kasi kaming tinitest sa confirmatory test, yung nagka-count ng CD4. So, nagdedepende yon kung ano yung treatment na ibibigay. So, yung isang batang to, pwedeng iba yung treatment niya sa isang, kasi depende sa treatment regimen. Pero, ang mahalaga doon is lahat ng treatment ng antiretroviral therapy ay libre sa government. So, wala po talagang babayaran yung mga tao na may persons living with HIV. So, lahat po doon ay libre ng government. Okay. So, kasi baka yung iba, iniisip din nila yung gastos, di ba? Yes. So, libre naman siya. So, punta lang po sa inyong, saan ba sila pwedeng lumapit, Doc, pagka gusto po nila to avail of the ARTs? Okay, so meron tayong mga HIV hubs. Actually, makikita naman nila sa sa DOH. Tapos kung malapit lang pwede sa San Lazaro Hospital, sa PGH. Tapos sa mga, sa provinces, halos lahat ng mga regional hospitals. Kahit sa Cebu sila, pag regional hospital, sa Pampanga or kung saan yung may regional hospitals, meron silang Iloilo, meron silang mga antiretroviral therapy. Doon sila dapat pupunta. Pero sa mga regional hospitals. Pero Doc, may mga prerequisites muna po before they can avail of the ART. Yes, meron talaga. Dapat yung magpa-test muna sila, yung diagnostic test, tapos dapat may confirmatory. Tapos kung ma-diagnose na sila na talagang confirmed na sila, tapos anong stage, doon, depende sa nila. Bibigyan sila ng gamot. Talagang tuloy-tuloy yung dapat paggagamot sa kanila. Tapos may bibigyan ay mga social worker, ipa-follow up sila na yung gamot nyo, dapat kailangan yung inumin. Kasi nga, pag umiinom ka naman ng gamot, you can still lead a normal life. Doc, yan, may nagtatanong din, yung mga prerequisite po ng mga tests, are they also free or sa labas lang pwedeng kunin yun? Doon din siya sa regional hospitals. Most of them are free. Yun. And then may isa pang pag pupunta siya sa regional hospital, free po siya. Free siya. Lahat na yon. Okay. And then ang susunod na tanong naman is panghabang buhay na po ba ang pag-inom ng ART, Doc? Most of the time, panghabang buhay ka talagang dapat babantayan. Kasi ititest ka ng ititest kung kakayanin. Kasi there is no exact treatment, but there is cure. So, pwede siyang, most of the time, it is lifetime. Okay. Pero,
libre naman, galing po sa ating pamahalaan. So, at least hindi po nyo kailangan isipin kung kailangan yung mag-out of pocket para dito. Lalo na sa mga kababayan po natin na mga mahihirap, di ba po Doc, yung mga hindi po kaya na pumunta sa mga pribadong ospital. Alright, so marami po mga individual na infected, Doc, dun sa unang part ng ating discussion, hindi nila alam na positive na pala sila sa HIV, infected na sila. Sabi nyo nga, ang entry level ng mga Filipino, usually it's stage 3 na yung may TB na or medyo worse na nga rin yung stage 3, di ba Doc? So, ano ba yung ways na nakikita nyo para mainganyo ang mga individual na magpa-test? And syempre, iba rin po sa mga bata. These are minors, Doc, di ba? So, paano po ba ang tamang dapat gawin ng mga magulang? So, kung ang bata naman ay very close pa sa parents nila, so ang iba kasama nila yung parents na habang nagpapatest. Pero actually may mga patients ako na na ayaw pang sabihin especially pag ang father figure nila ay feeling nila hindi pa talaga matanggap. Meron na tayong Philippine HIV Act na we are allowing the children na 15 to 18 years old na even without consent of the parents, mag-consent lang sila, pwede natin silang i-test just as long as meron decision na So kasi nga may mga may mga bata na natatakot pa yung ayaw nilang ayun lang sabihin pa sa parents nila. Pero kung ang parents nyo ay okay naman, so actually most of the cases naman ay kasama parents. Pero may mga ibang bata talaga na mga 15 to 18 years old, we're allowing them kasi kesa naman hindi na namin sila matest kasi nga sasabihin namin, balik ka dito, dalhin mo yung parents. Most of the time, hindi na yan darating. Kaya kung habang nandyan sila, meron kasi kaming dahil nga Philippine law na siya, dahil 15 to 18 years old, they're allowed to give their consent. Magko-consent na sila, tapos papatest na natin. So ang pag-test naman namin, hindi kami yung basta namin i-prescribe na HIV testing. Susulat naman namin VCT, Voluntary Counseling and Testing. Yun yung ilalagay namin. Kasi nga, hindi namin basta-basta baka dala-dala nila yung paper na HIV testing sila. So, VCT ang ilalagay namin, Voluntary Counseling and Testing. Suppose, most of the time, mahatid namin sila sa aming infection control nurse. Yung mga infection control nurse namin at saka medtech, may counseling yon. Bago ka i-test for that, kahit simple test lang yon, may counseling. So, ika-counsel ka kung ano yung mga HIV, yung lahat ng mga symptoms, ika-counsel ka, tapos parang in a compassionate way. Tapos pati medtech,